Yun nga, no, ang words na pa-victim. Pero hindi naman po yun sabi na siniraan ko talaga si Joy. So, pasensya kay Joy, pasensya kay Rhea, kay Mama Nanay Imelda. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saang panig man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan ho natin yung napakainit pong usapin dito po sa Team Kalingap, na kung saan ho, nadadrag ho yung pangalan po ni Miss Rhea Olarte. At ito po ay related pa rin doon po sa convo na nag-leak, mga kabayan po natin. So sa pagkakataong ito, pag-aralan natin o kaya pakinggan po natin ang paliwanag po ni Rhea. Dahil nga po dito, umamin po siya, tapos humingi naman po ng pasensya. Kaya ang tanong, marapat hubang ibas si Rhea Olarte? So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, syempre paalala muna si Kuya July, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung Facebook page po natin, pwede po nating i-follow, pwede pong i-like. So maraming salamat po. At siyempre po, mga Team Kalingap, mga Lingap partners, so watahan din po natin. Lalo na po sina Kuya Bal Santos Matubang at saka po si Kalingap Rob. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong napakainit po na issue. Nagiging complicated ho. Nag-umpisa po ito doon po sa expose nung kapatid po ni Joy Diwata, na kung saan ho, nabanggit niya po roon na merong convo, na kung saan ho ay nag-leak, at ang laman po noon ay sinisiraan po si Joy Diwata. Kaso nga lang ho, nung nagbigay po siya ng mga clue, may ilan po mga pangalan na kanyang nabanggit, at marami hong nag-react, lalo na ho yung hindi niya po nabanggit. Kaso nga lang ho, bandang huli, nalaman natin, na yung isa po sa binanggit niya na hindi kasama, yun ho pala ang involved dito po sa convo na ito. Na ito naman ho ay na-expose naman ho ng ilang mga reactors, at sa kabutihang palad ho, inamin na ho mismo ni Rhea Olarte na siya po yung tinutukoy doon po sa convo na yon. So sa pagkakataong ito, unahin po muna natin ano nga ba ang laman ng convo. Ito ho ba ay napakabigat na problema? So naawa kami kay Dan, naawa. So that time, dumating si nag-chat si DJ Maricel sa akin. Dahil nga nasasaktan din siya sa mga naririnig niya, nababasa niya tungkol kay Kalingap Dan. Although supporters naman siya ni Joy, pero gusto niya dalawa ang suportahan, si Joy at saka si Dan. So yun, nag-open kaming dalawa ng aming mga feelings. So na ko sa kanya, na-share ko sa kanya ang aking observation, no? So yun, nasabi ko sa kanya na oo nga, no, nagkausap na sila ni Ma'am Helen, nagparaiyak nga siya doon. So yung words na pa-victim, no, para sa akin, parang lang siya is an expression, no, ng tao. Na pag once na pagparaiyak ka, ka, para kasing ang dating na para bang you save your life, no, na ganun. Kaya nasabi ko na pa-victim. Pero it's just an expression, no, ng tao yun. So parang lang, siguro na mali lang pagka-deliver, no, or pagka-intindi lang nagbabasa, no. Depende kasi yan no, sa nagbabasa. Kaya nga nasabi ko ay nagkausap na sila ni Ma'am Helen, nagparaiyak, no. Yun, parang pa-victim. Kaya nga yun nga, no, ang words na pa-victim. Pero hindi naman po yun sabi na siniraan ko talaga si Joy, no, sa kay Maricel Aquino, no, kay DJ Maricel. Kasi kami lang dalawa nag-uusap noon. Then ang words naman na nag-a-attitude. Dito na naman tayo, no, sa nag-a-attitude. Although lahat ng tao may attitude, kahit ako may attitude ako, no. Siguro lahat tayo, no. So hindi ko alam kung bakit nabigyan ng big meaning. Siguro sa pagkaka-interpret din ng ibang tao na nagbabasa, no, ng convo, no, namin ni Maricel. Ganito kasi yan ang nangyari. Tatlong na yan, no, bago ay tapos na ng kanyang feeding, no, sa doon sa lugar nila. May nagbigay, no, ng parang pasasalamat para sa kanyang 2nd year anniversary.
So, noon, nag-set up si Dan ng araw. So, nag-extend, nag-move kasi busy. Then, another pag-move na naman dahil busy. So, yung pangatlo, yun nga yun, nung Saturday, nag-live si Kuya Val na meron niyang pa-dinner ang Danjoy, ganito. So, kaso lang, no, naudlot nga yun. Kasi nga, si Joy that time ay pauwi yata, no, pauwi sa kanilang lugar. So, kaya nga, so tatlong tatlo na siyang beses na na-extend. So, nakahikahiya, di ba? Kasi nga, syempre, nag-ano na tayo kay Kuya Val, no? Nagsabi na, Kuya, ganito, no? May ganyan, pa-dinner. So, syempre, nag-expect. Pero, okay na yun, no? Okay na yun kasi nga, sabi nga ni Joy, pagbalik na lang daw, no? Pagbalik na lang daw kasi pupunta pa sila ng, mag-stay muna siya sa kanila, then punta sila ng Albay that time. So, pagbalik na lang. So, okay na din yun, no? That time kasi hindi pa, wala pang issue, no? Nung nangyari na yun. So, din syempre, no, sa kainitan ng issue, sagsagaran, so kami ni DJ Maricel, nag-uusap. So, yun, isang din yun, expression ng tao, no? Observation. Halimbawa, magkasama kami, nag-observe ako sa kanya. So, yun is an observation, nag-attitude. So, it's an expression, no? Ko yun, pananaw ko yun. Pero lahat po tayo ay may attitude, no? So, hindi ko alam, no, na it's a big deal pala sa iba, no? Sa mga supporters, ang words na pa-victim and ang naga-attitude, no? Pero hindi po yun, hindi po ako naninira kay Joy. Hindi po yun kasiraan kay Joy. Yun pong mga words na yun ay expression lamang po yun ng isang tao. Yung dalawang tao na nag-uusap. Yun po yung nabanggit po ni Rhea. Yung buong kwento kung bakit nabanggit niya yung ganon. Yung patungkol po sa attitude at saka po yung pa-victim na sinasabi. Bagamat siyempre hindi natin kinukonsente. Kahit pa paano may mali naman po si Rhea Olarte po dito. Pero kung i-consider natin, yung dating nung pagkakabanggit niya doon, ay parang hindi masyadong sadya. At saka i-consider natin na nangyari po pala yan matagal na, mga almost 1 month na po. Na yun naman po yung kasagsagan ng may mga usapin po, mga babayan po natin. Pero kung i-assess po natin, hindi natin sinasabi na wala siyang kasalanan. Siyempre masasabi natin, may pagkukulang siya, may nagawa rin siyang hindi maganda. Pero kung i-weigh natin, parang hindi ganun na sobrang bigat na marapat lamang pong pag-umpisahan ng mga awayan po sa Team Kalingap. Pero isang bagay ang napansin ko po dito, ang kainaman kay Rhea, siya ay umamin at saka po humingi ng pasensya. Panoorin po natin. So, yun, no, hindi natin maintindihan kung bakit na anong purpose ng naglabas ng issue na to, no? Mag-iisang buwan na ang convo na yan, naging okay na, settle na, naka-move on na sana lahat, no? So, pasensya kay Joy, pasensya kay Rhea, kay Mama Nanay Imelda, kay Kuya Val, kay Kalinga Prab, no? Sorry kung nasaktan or masakit po sa pandinig po ninyo yung sinasabi kong pa-victim and attitude, no, kay Joy. Sa mga supporters, no, ni Joy, pasensya po, sorry po sa inyo kung nasaktan din po kayo. So ayan po mga kababayan po natin, yun po ay magandang senyales. Umamin siya, humingi ng pasensya. So ibig sabihin hindi niya tinatalikuran yung kanyang binanggit. Parang nagpakumbaba po siya na para humupa ang issue mga kababayan po natin. Kapag kasi hindi tayo umamin o kaya parang itatanggi natin, lalo mag-iinit ang mga supporters po natin. Kaya po sa case na ito, yung tipong inaccept na, humingi ng pasensya, dapat tapos na po ang issue. So nakita po natin dito, ayaw niya pong palalain po. Ito nga pong usapin patungkol sa convo na yan. So ngayon po idugtong po natin, kasi si Rhea Olarte mismo may panawagan lalo na sa mga naninira, mga busters na ang pinapatungkulan po ay si Kalingap Dan at saka po si Joy. Panoorin po natin. Wag nating pahintulutan na yung puso natin ay magtanim ng sama ng loob, no? Siyempre, isipin din po natin, no, yung mga sinasabi natin kay Kalingap Dan, no, sa iba dyan ng mga basher.
na sinasabi kay Kalingap Dan ng kung ano-ano, no, mga paninira na mas below the belt pa, no, kaysa sa nag-attitude or sa pa-victim, no, yung mga below the belt talaga na paninira kay Kalingap Dan, yung tatawagin kang scammer, budol, manluloko, lahat, no, tinanggap yan lahat ni Kalingap Dan para lang maging okay, no, maging okay ang pakiramdam ninyo. Pero sana naman po, no, tama na kasi tao lang din po si Kalingap Dan, nasasaktan din. At doon naman po sa mga bashers, no, na naninira din kay Joy, no, na below the belt din po, no, kung mag-comment, bumanat, tama na din po, no, tama na rin. Stop na natin, no, at mag-move forward na tayo kasi yung dalawa po ay masaya na, no. Tayo may galit pero hihilom din yan, no. Sa ngayon okay, no, pero sana hinto na. So yan po mga kalingap, yun po yung kanyang panawagan na sana ho ay mag-move on na. Total, nangyari na po yan, wala na rin ho tayong magagawa. So magkanya-kanya na po muna siguro dito sa mga side naman ni Joy, yung mga sponsors, mga supporters, move on na. Tapos dito naman po sa part ni Kuya Brooks, yung kanilang Team Brooks, at yung mga sponsors nila, ganon din, move on na rin po siguro. Huwag nang palalain po. At isipin natin na sa Team Kalingap pa rin po tayo, mga bayan po natin. So in summary po, dito po sa reaction video po natin, masasabi ko lang ho na okay yung ginawa ho ni Rhea. Tinanggap niya po yung kanyang pag-amin at saka po yung paghingi po ng pasensya. So magandang sinyalis po yon. At parang alam niya rin ho na kahit pa paano, kung may nagawa man siya, parang hindi ganun kabigat. Kumbaga ho, yun ang pakiramdam niya. Kung nasabi ko man na nagparaiyak, no? So ano yun, pa-victim, no? It's my opinion. Sariling ko opinion po yun, expression, no? Sa nakikita ko. Kung nasabi ko man na nag-attitude, no? Kasi yun din ang nakikita ko, it's my expression. So maniwala man kayo or sa hindi, no? At least ngayon, nagsalita na ako. At hopefully, no, matigil na, matapos na. Wala pong ano kasi okay na, no? Naging okay na lahat kami nila Ma'am Helen, nila Atinel, no, nila Tita Marie, no? Naging okay na, no? Na ano na natin na mag-focus doon talaga kay Joy, sa pagtulong kay Joy. Kaso nga lang ho, hindi naman po natin po pwedeng linisin ng 100% na wala ho siyang nagawang kasalanan. Masasabi natin kahit pa paano ho, may pagkakamali rin po siya. Pero hindi siya yung kasinlala o kaya parang sobra-sobra para umabot po sa mga sobrang bangayan, sobrang hidwaan, sobrang kaguluhan. So ilan po muna siguro ang ating reaction video po. Dito nga po sa issue ni Rhea Olarte, patungkol ho doon sa convo na nag-leak po. Sana maayos na. Kasi tayo naman po ay wala tayong tulak kabigin. Ayaw naman ho natin na madiin yung isang side at magdiwang naman yung isa o kaya baliktarin po natin. Ayaw natin ng ganun. Ang lagi po nating iniisip, tayo po ay nasa Team Kalingap. Magkaisa ho tayo dahil madalas nababanggit ho yung One Kalingap, One Family. So maraming salamat po sa mga viewers po natin sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po. At kung inyo po itong nagustuhan, po pwede po nating i-share. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong Kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless! Bye-bye!